kawalan ng pagpapala ang mga hindi sumusunod sa mga lider ng simbahan. Hindi makakaranas ng pagpapala ng Diyos. Kaya tunay nga po na sa bawat gagawin po natin ay tayo daw po ay maging pagpapala. Kaya dapat sa ganun pong kalagayan ay may mapakita natin sa ating pong Diyos na buhay na tayo ay pagpapala. Kaya sabi niya dito sa unang Thessalonica chapter 5 verse 12 and 13, sabi niya, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig. Dahil sa kanilang gawain, makikitungo kayo at sa isa't isa ng may kapayapaan. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay ipinag-uutos po sa atin, pinapakiusap po sa atin, sa ating mga kapatid, pinapakiusap po sa ating Diyos na buhay na tunay nga po na igalang daw po natin ang mga nagpapakahirap na pamahalaan po tayo at tutulong. Sino po yung tinutukoy? Yun po yung mga leader sa iglesia na itinatayo ng Diyos. Na sila yung nagpapakahirap, ipanalangin kayo, pagayuno kayo, mangaral sa inyo, magtuturo sa inyo, puntahan kayo, palakasin kayo. Dapat lang na matuto tayo na sila igalang. Respeto sila. At tunay nga po na lubos na sila yung pagkukulan natin ng pag-ibig. At tanong po dito sa ganun bang talaga nararapat lang ba nabigyan natin ng pagmamahal ang ating pong mga namumuno? Amen. Tama po yun. Dapat lang po na sila po bigyan po natin ng pag-ibig. Dahil nga po sa pamagitan po ng gagawin po natin iyon na pag-ibig na pinapakita po sa kanila, malasakit, sila po magkakaroon pa ng lakas at magkakaroon pa po sila ng bibig pa na puso na sila ay maglilingkod pa. Na gagawin pa kanilang mga tungkulin. Kaya nakikita nila na sila ay minamahal nila. Pero kapag ang inyong mga leader na nakatayo sa inyo, hindi nyo kayang bigyan ng pagmamahal, ano po yung nangyayari? Sila po yung alis. Iiwan po kayo. Maghahanap po sila ng bagong tupa na sila po yung mamahalin po. Dahil sa ganun po kalagay, yun po yung sinasabi ng Diyos na hindi lang pwede na kayo lang ang hihingi. Dapat din kayo rin ay matutong magbigay. Hindi lang pwede ang Diyos na magbigay sa inyo. Dapat kayo rin ay marunong magbigay sa inyo. Ganun din po sa mga leader na simbahan. Hindi pwedeng kami lang yung natuto na maturo sa inyo, natuto na pangalagaan kayo, mahalin kayo, dapat matuto rin po kayo na mahalin din po kami. Sa ganun po kalagay na may papakita po natin sa ating mga pinuno na tunay nga nandun yung ating pag-ibig dahil ang pag-ibig na wagas na siya pong susi sa lahat po ng bagay. Kaya nga po pag-ibig ang gusto ng Diyos na maging pundasyon natin. Kaya yun yung magiging pundasyon natin sa ating pong mga buhay. Na matuto tayo na makikitungo sa isa't isa. Dahil sa ganun pong kalagayan, sa pakikitungo po natin sa isa't isa, ay magkaroon po tayo ngayon ng pag-asa. Natunay nga po na magkaroon po tayo ng pagkakaunawaan, kapayapaan, dahil nagkakaisa po tayo. Nagkaroon po tayo ng pakikitungo sa isa't isa. Yun po yung dapat gawin po natin. Lalo na sa gawain ng Diyos, magkaroon tayo na magkakaisa sa gawain ng Diyos. Kaya pag sinabi na may gawain tayo ngayon, hindi punta tayo ngayon sa church. Makikisama tayo sa gawain na iyon. Dahil yung gawain na iyon ay ipinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Upang bigyan ng karangalan ang kanyang sarili bilang ating Diyos. At bigyan ng kaligtasan ng mga tao na makakarinig po ng ating mga salita. Amen? Kaya ito po sabi niya dito sa 6, sabi niya, ang sino mang hindi sumusunod sa mga leader ng simbahan ay magkakaroon ng mga kadahilanan para sa paghatol. Kaya tunay nga po na hindi po pagsunod natin sa ating po mga leader, ito na nga na magkakaroon po tayo ng kadahilanan upang tayo ay magkaroon ng paghatol. Tayo po yung ating Lord. Amen? Ayun nga po yung paulit-ulit nga po na kapag tayo po sumuway, ahatulan po tayo. Dahil ang pagsuway ninyo sa amin ay ang pagsuway din ninyo sa ating Diyos na buhay. Dahil kami po ay kumakatawan sa Panginoong Heso Kristo. Amen? Kami po ay kumakatawan sa ating Diyos. Kaya kapag kami daw po ay sinusuway ninyo, kami mga pastor-pastora, kapag inyong sinusuway, ay ito ay mararanasan ninyong paghatol. Mahatulan kayo. Dahil sabi nga ng Diyos, hayaan nyo, ako ang hahatol. Kaya siya yung haharol sa inyo, hindi kami. Kaya hintayin po ba natin na maranasan po natin yun? Siyempre, hindi na. Kaya dapat ang gawin natin bigyan natin ng pagkahalaga. Pagkakaroon ng buhay po ng bawat isa. At tunay nga po na hindi maka-excess ni Satan na tayo mahatulan ng Diyos. Manatili tayo na
Sa ganun po kalagayan ay, andun po tayo. Lagi po tayo mapagmatsyag sa kahatulan po iyon. Amen. Kaya sabi niya nga po dito sa unang Korinto, chapter 11, verse 29, sabi niya, chapter 11, verse 29, sabi niya, sapagkat ang sinumang kumakain at uminom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So, anong po tinutukoy po ng Diyos po dito na kapag tayo daw po, kung sino man daw po yung kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain din po ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ibig sabihin po nun, na kapag ikaw daw po ay laban doon sa ating pong Diyos na buhay, sa mga pinuno, na itinayo ng Diyos na laban ka doon sa kanila pong pinaglalaban sa salita ng Diyos, ikaw din po ay naging laban sa iyong sarili. Kaya tunay nga po na kapag hindi natin kinikilala ang kumakatawan sa ating pong Panginoon, ay ganun din po yung ginagawa natin sa ating mga sarili. Dahil kami nga po ay kumakatawan sa ating pong Panginoon. At tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay tayo po ay kumakatawan sa Panginoong Jesucristo. Kaya dapat sa ganun pong kalagayan na kumakain po tayo at umiinom ng pagkakilala po natin sa katawan ng Panginoong Jesucristo, ay dapat din po ay gawin din po natin yun sa bawat kalagayan na namumuno po sa atin. Tunay nga po na yun nga po yung sinasabi na itakwin ninyo ang inyong mga sarili. Upang sa gayon ay magkaroon kayo ngayon ng kapighatian, kapayapaan na tunay nga po na magkaroon kayo ngayon ng bawat isa na pagkakaisa sa pamagitan ng katawan sa pagkakaroon ng pagkakatawan sa Panginoong Jesucristo. Kaya tunay nga po na maging kaisa kayo ng iyong pinuno, hindi maging laban. Sa ganun pong bagay ay ipapakita po natin sa ating pong Diyos na buhay na tunay nga po na tayo po para po sa Kanya, hindi laban sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya nga po dito, sa bangko ito sabi niya, ang mga hindi sumusunod sa mga leader ng simbahan ay magiging mahina. Magiging mahina sa mga pag-atake ng dyablo. Kaya tunay nga po na kapag tayo daw po hindi sumusunod sa mga leader, ay tunay nga po ay tayo daw po ay magkakaroon ng magiging mahina po tayo sa bawat pag-atake po ng dyablo. Totoo po yun. Dahil kapag tayo po ay hindi sumusunod, tayo po ay sumusuway, magkakaroon na po tayo ngayon ng pag-atake ni Satan. At tunay nga po na aatakihin na po tayo. Magkakaroon na po tayo ngayon ng kalagayan na papasok ngayon si Satan, atake na siya ngayon, magkakaroon siya ngayon ng ganito pong kalagayan na hindi niya na namamalay, nakapasok na si Satan na yung kumikilos, gumagalaw po sa atin. At doon na nag-exist na siya kasi bakit nga po? Dahil nga po, kulang yung ating pong pagkapakita sa ating pong Diyos na buhay, na paggalang at pagsunod po natin sa bawat namumuno po. Kaya tunay nga po na, bago pa po dumarating sa atin ang mga bagay-bagay, mga pagsubok suliranin, at tunay nga po na, bago pa po aatake si Satan, ay nagbibigay na po ang Lord ng babala. Ang kailangan lang po natin ay sundin po yung babala po iyon. Kailangan po natin na kapag nagbigay ng babala sa atin ng ating mga leader, maging aware po tayo. Maging handa po tayo. Huwag po natin baliwalain po ang mga ganun po mga bagay. Kaya sabi niya nga po dito sa Efeso, chapter 6, verse 11 and 12, sabi niya, isuot ninyo ang buong kasuotan, pandigma, nakaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman. Umikira sa sanlibutan ito. Sa mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Kaya tunay nga po na isuot daw po natin ang buong kasuotang pandigma na kaloob sa atin ng Diyos. Natunay nga po sa upang sa ganun pong kalagayan ay mapaglabanan po natin ang bawat pakana po ng demonyo. Totoo po dahil sa ganun pong kalagayan ay ipapakita po natin sa ating Diyos na buhay na tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay isuot po natin ang mga kasuotang pandigma po yun. Inoon po dahil ay ang salita po ng Diyos na kailangan natin dalhin. Kailangan meron po tayo niyan. Prayer, meron po tayo niyan. Pananampalataya, at higit sa lahat, pagsunod. Tapang. Natunay nga po na mapaglabanan po natin ng lahat po niyan na maisuot po natin upang sa ganun po ay sa lahat ng oras na sinasabi ko po sa inyo kapag si Satan po ay nag-exist, madali niyo po siyang mapapalaya. Kapag kayo ay full of prayer, full
o pananampalataya. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay matuto po tayo. Na sa ganun pong kalagayan ay ipakita po natin. At sa mga hindi naman, dahil tunay nga po na yung ating pong kalaban ay hindi po siya nakikita. Hindi siya po nasa kadiliman spiritual na kadiliman. Yun nga po si Satan. Na tunay nga po na dahil hindi natin nakikita, dapat ay maging awareness po tayo, maging aware po tayo na sa ganun pong kalagayan. Dahil kapag yan ay dumating na sa atin, at tayo po ay papasukin na niyan, at mag-exist na si Satan sa ating mga buhay, hindi mo yun mamalayan, bigla na lang darating yan. Kasi spiritual nga eh. Kasi nga, spirito nga siya, spirit din siya eh. Kaya dapat, mula po sa spiritual, physical and spiritual, dapat ay parehas kayong malakas. Malakas ang inyong physical at spiritual. Dapat lagi pong busog, lagi pong nakakakain. Ang inyong po mga physical at spiritual. Upang sa gayon ay mapaglabanan ninyo ang mga pakanapo na pag-atake po ni Satan. Dahil nga po, sa hukbong impapawid na spiritual na kasamaan, tunay nga po ay lagi po nandyan po si Satan. Nandyan lang po yan sa hangin, sa impapawid. At tunay nga po na lagi na po siyang nakahanda na umaatake. Kaya dahil lagi siyang handang umatake, lagi rin po tayong handa. Para sa kanyang pag-atake, mayroon po tayong nakahanda na suot-suot, nakasuotan pandigma na ibinigay po sa atin ng Diyos. Yun po yung kanyang mga salita. Amen? Kaya dapat magkaroon tayo ng full of prayer. Kaya mag-pray kayo na mag-pray. At tunay nga po na sa ganun pong kalagayan matuto po tayo na mag-pray na mag-pray. Na may ipakita natin na always nga na ang prayer ay may ipapakita natin na nandoon tayo sa kalagayan na may handa po natin ang ating pong mga sarili sa ganun pong kalagayan. Dahil kapag ikaw ay punong-puno ng pananalangin at malinis ang puso mo, kunin nga po ng mabilis na sasagutin ka ng ating Diyos na buhay. At hindi mag-aalangan ng Diyos na sasagutin ka. Kaya sabi niya nga po dito sa 8, sabi niya, ang mga hindi sumusunod sa mga leader ng simbahan ay magkakaroon ng mga problema sa kanilang spiritual na buhay. Kaya tunay nga po na kapag tayo daw po hindi sumusunod sa leader po ng simbahan ay magkakaroon daw po tayo ng problema sa spiritual. Ito po yun, magkakaroon po tayo ng problema sa spiritual. Ito po yung kalagayan po natin na nangihina po yung ating pong spiritual. Dahil wala na nga po nangangaral po sa atin. Dahil nga po, sinusuway nga po natin yung ating pong mga leader. Kaya dapat matuto po tayo na sa ganun pong kalagayan na ipakita po natin na malakas po yung ating spiritual. Kaya dapat sumunod po tayo sa ating pong mga leader. Alang-alang po sa ating pong mga buhay na nais ng Diyos na mailigtas po. Amen? Kaya sabi niya po dito, sa unang Timoteo chapter 4 verse 1 and 2, sabi niya, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga papanlinlang na Espiritu at sa mga katuruang ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito ay ipinalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budit. Kaya tunay nga po na, yan po yung sinasabi po sa unang Timoteo na tunay nga po na, maliwanag po na sinasabi niya po na, sa ganun pong kalagayan ay, darating daw po ang araw, sa huling araw, natatalikuran daw po natin ang ating pananampalataya. Totoo po yun. Actually, kung hindi nyo napapansin, nangyayari na po yan sa inyong mga buhay. Minsan talikuran nyo ng inyong mga pananampalataya. Dahil nagpapalit lang na kayo doon sa masamang espiritu na dala ng demonyo sa ating mga buhay. Dahil kung sa ganun pong kalagayan, nandun na po yung pagsisinungaling na ipinasok po ni Satan. Kaya minsan nga po ay naranasan na po natin yan. Minsan tinatalikuran na natin yung ating pong pananampalataya. Minsan wala na tayong pananampalataya. Dahil yung ating pong mga pananampalataya wala na. Namatay na yung pananampalataya po natin dahil nga po andun na po tayo nabuhay sa mundo. Amen? Nabuhay na po tayo doon sa sinasabi ng mga tao na dito tayo, ganun tayo. Amen? Unang-una po dyan, yung kalagayan po natin na kapag may nangyayari na wala ka ng pananampalataya, wala ka ng paniniwala, wala ka ng pananalangin. Amen? Wala na yung pagsunod mo. Kundi nabalutan na ngayon ng pagsisinungaling, nababalutan na ngayon ng pag-attack ni Satan. Ang pag-atake na si Satan. Kaya nagkakaroon na siya ngayon ng pagsisinungaling. Kaya pagkakaroon ka na ngayon, pag sinabi sa'yo, punta kayo sa church ngayon kasi may gawain. Pastora, may pupuntahan po kami ngayon.
Kahit wala naman, sa bahay ka lang naman talaga. Amen? Nagkaroon ka na ngayon ng pagsisinungaling. Kasi nandun na eh. Bumubulong na kayo si Satan. Sabi ni Satan sa'yo, huwag kang pumunta kayo doon. Hayaan mo sila doon. Amen? Kaya dapat magkaroon tayo ng pagiging aware. Maging aware po tayo sa bawat pag-atake po ni Satan. Kahit nga po, sa ganun pong kalagayan ay papakita po natin na tunay nga po ay hindi po naging hadlang po sa atin ang sumunod po sa atin po mga pinuno. Hindi po naging hadlang sa atin upang sila'y sundin. Ang kailangan lang po natin ay yung pride. Kailangan po yung mga fried chicken po natin ay maitsapuera po natin yan. May alis po natin yan. Dahil kapag nananatili yung mga fried chicken po natin, kahit anong gawing payo, kahit anong gawing salita namin na bibitawan po sa inyo, hindi nyo po yung tatanggapin. Dahil nga po yung nandun po yung mga friedness, mga fried chicken na sinasabi, bakit? Meron naman ako pinag-aralan eh, meron naman ako alam. Nagbabasa naman ako eh, nagbabasa naman ako ng Bible eh. Amen? Yun yung naging ano natin sa buhay. Kaya dapat eh, matuto tayo na isang tabi ang mga bagay-bagay sa atin po mga buhay. Kasi gaya na eh, magkaroon tayo ng pag-unawa na tunay nga na ang mga lingkod ng Diyos na ipinadala ng Diyos ay totoo. Hindi sila katang-isip, hindi sila mga anino lang, hindi sila tuod na nakatindig lamang dyan. Para hindi natin sila igalang na sundin. Kaya tunay nga po na ilagay natin sa ganun pong kalagayan na sila'y maging mabuti sa lahat ng bagay. Kaya tunay nga na ito naman po yung mga ang pagsunod sa payo ng mga pastor o pastora. Kaya ito naman yung patungkol naman po doon sa biyaya sa atin pong pagsunod sa atin pong mga pinuno. Kaya sabi niya po dito, sabi niya, pagpapala ng Diyos ang mga sumusunod sa mga lider ng simbahan ay makakaranas ng pagpapala ng Diyos. Kaya tunay nga po na yun daw pong sumusunod po sa Diyos ay isa rin daw pong pagpapala na sila'y sumusunod sa leader ng simbahan. Kaya tunay nga po na kayo'y nagiging yung sinasabi ko na kayo'y pagpapala kapag kayo'y sumunod sa inyong mga leader. Kaya dapat lang na sa ganung kalagayan ay maging pagpapala kayo. Kaya tunay nga dahil kayo'y naging pagpapala, bibigyan kayo ng Diyos ng pagpapala. Dahil nga nakita ng Diyos ang inyong mga pagsunod sa inyong mga namumuno sa inyo. Kaya sabi niya nga po dito sa pangalawa, sabi niya dito, proteksyon mula sa mga tukso. Ang mga sumusunod sa mga leader ng simbahan ay magiging ligtas mula sa mga tukso ng diablo. Kaya tunay nga po na ang mga leader daw po ng simbahan kapag sinusunod daw po natin, ay tayo daw po yung magkakaroon ng ligtas. Laban daw po sa tukso ng diablo. Kaya dahil kapag sumusunod nga po tayo, magkakaroon nga po tayo ngayon ng ligtas sa tukso po ng diablo. Kaya yung sinasabi ko kanina na mapaglabanan po natin yung tukso ng diablo kapag tayo po ay sumunod sa atin pong Diyos na buhay. Kaya sabi niya nga po dito, sa 3, sabi niya, kagalakan at kapayapaan. Ang mga sumusunod sa mga leader ng simbahan ay magkakaroon ng kagalakan at kapayapaan sa kanilang mga puso. Kaya tunay nga po na isa daw pong kagalakan at kapayapaan ang mga sumusunod sa mga leader ng simbahan. Magkakaroon sila ngayon ng kagalakan at kapayapaan sa kanilang mga puso. Kaya kapag tayo daw po yung sumunod, ay magkakaroon po tayo ng kapayapaan at kagalakan kapag tayo sumunod sa mga leader ng simbahan. Totoo naman po yun kapag tayo po sumusunod, yung dadaloy po talaga sa atin ay kapayapaan. Kapayapaan po na sa ating mga buhay, kasaganahan sa ating buhay, kapayapaan po sa ating mga puso. Kaya kagalakan sa ating mga puso. Kaya dapat lang na sa ganun pong kalagayan, naisin po natin na gawin po yung mga bagay na dahil mahirap po ang sumuway kaysa sumunod. Mas madali pong sumunod kaysa sumuway. Either masakit, pero mas madali siya. Hindi katulad sa pagsuway, madali nga pong sumuway, pero mahirap pong bumalik. Amen? Kaya ano yung pipiliin mo? Yung sumuway o yung sumunod? Kaya mas naging ang dapat yung isip natin advance naging pantay. Dapat timbangin po natin. Dapat yan magiging pantay po yung ating pong isip. Hindi po pwede na sa ganun pong kalagayan madali pong sumuway kaya susuway po kami. Ang tanong, napakahirap bumalik, paano kung makakabalik? Mabuti nga kung makakabalik ka pa. Paano kung hindi mo na kayang bumalik? Amen?
Dahil hindi mo na kaya bumalik sa ganung kalagayan, hingi ka ngayon ng tulong sa mga leader mo para makabalik ka. At kahit anong gawin payo nila, hindi ka pa rin makakabalik kasi nga, andun pa rin yung pagsuway mo eh. Amen? Andun kasi yung mga ego. Andun yung mga pride natin. Kaya dapat matuto tayo na sa ganun pong kalagayan na sila ilagay po sa ganun pong situation. Kaya sabi niya po dito, sabi niya, pag-angat sa espiritual na buhay. Ang mga sumusunod sa mga leader ng simbahan ay magkakaroon ng pag-angat sa kanilang spiritual na buhay. Tunay nga po na yung ating daw pong pagsunod sa ating pong mga leader ay tunay nga po na isang pag-angat sa ating pong spiritual. Ito po yun, magkakaroon po kayo ng pag-angat sa inyong pong spiritual. Dahil nga po, yung pagsunod nyo nga po sa amin ay isang nga pong pagpapahalaga po sa inyong mga buhay. Kaya, dahil nga napapangaralan namin kayo, kaya napapalakas namin ang inyong mga spiritual. Amen? Kaya nandun nga po yung kalagayan na, sabi nga po, kung sino yung mga inaatasan ng Diyos, gagawin nila ang lahat upang kayo ay magkaroon ng kalakasan sa pang-spiritual. Kaya dapat ay, sa ganun pong kalagayan ay matuto po tayo na yung atin pong mga spiritual ay mailagay natin sa kalagayan. Na sila po ay ilalagay natin sa sitwasyon na sila po ay nandoon po sa kalagitnaan. Na sila po ay sakdal, banal, na sumusunod po sa atin pong Diyos na buhay. Ang mga sumusunod sa mga leader ng simbahan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tunay nga po na ang mga Kristiyano o mga tao na sumusunod daw po sa mga leader ng simbahan ay magkakaroon daw po ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon po talaga tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil nga po, sila nga po yung nagtutulong sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Sila yung ginagamit ng Diyos upang maranasan natin yung buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng pangangaral po sa atin, pag-aaruga, pag-aalaga po sa atin. Kaya sabi niya po dito, ang mga sumusunod sa mga leader ng simbahan ay magiging mga anak ng Diyos. Kaya tunay nga po na ang mga sumusunod daw po sa mga leader ng simbahan ay matatawag po na mga anak ng Diyos. Dahil kapag ikaw ay sumusunod, ikaw ay matatawag na anak ng Diyos dahil nga ang pagsunod mo sa iyong leader ay pang pagsunod mo sa iyong Panginoong Diyos. Kaya tunay nga po na matatawag ka na anak ng Diyos. Kaya kung nais mo na matawag ka na anak ng Diyos, edi sumunod ka sa mga inaatasan ng Diyos na mag-alaga, magkalinga sa iyo. Sabi niya po dito, lastly, sabi niya, ang mga sumusunod sa mga leader ng simbahan ay magkakaroon ng kapangyarihan sa mga gawa ng Diyos. Kaya tunay nga po na ang mga sumusunod daw po sa mga leader ng simbahan ay magkakaroon ng kapangyarihan ng mga gawa ng Diyos. Kaya tunay tulad nga po ng, yun nga po sinasabi ko po sa inyo ng kapangyarihan na sinasabi po ng Diyos, na sinasabi ko po kanina pa. Yung matuto kang manalangin, magkaroon ka ng pananampalataya, magkaroon ka ng mga bagay-bagay na nais ng Diyos na magkaroon ka sa spiritual. Magkakaroon ka ngayon ng kakayahan na ipanalangin na may mga sakit. Magkaroon ka ng kakayahan na manalangin sa Diyos. Magkaroon ka ngayon ng kakayahan na magturo. Amen? Magtutugtog. Kaya dapat ay magkaroon tayo ng puso sa ganun pong kalagayan na ipangaral po natin ang bawat nais ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? Kaya, God is good all the time sa atin pong mga buhay. Kaya dapat ay panatilihin po natin ang Diyos na maging mabuti tayo sa ating pong Diyos sa bawat araw ng ating pong mga buhay. Amen? Kaya sige po tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay